Now let's get more updates on the weather with News 5's weather frontliner Alvin Pura. Alvin, 16 years to the day that Typhoon Ondoy struck. So, kamusta naman ang Opong kung ikukumpara mo kay Ondoy? Yes, good evening, Ma'am Ses at Sean. Yung bagyong Ondoy, which is nagdala ng napakaraming ulan sa Metro Manila, is magkaiba po ng track compared dito sa bagyong Opong. So, mas naging delikado yung Ondoy dahil nangyari noon, isa taas siya ng Manila. Dumaan, and then aside from do sa direct effect ng Ondoy, mostly yung concentration ng ating mga pagulan, if ever ganitong panahon ng habagat, is nasa baba usually ng bagyo. So nung dumaan yung Ondoy sa itaas ng Metro Manila, yung ulan ng Ondoy plus yung ating habagat ang nagdala ng malawakang pagbaha at pag-ulan sa Metro Manila. In this case naman, nasa baba natin yung bagyong Opong, which is napaganda po sa Metro Manila. Aside from dun sa pagbilis niya ng pagkilos, nasa baba yung bagyo nating si Opong, yung ating concentration ng mga pagulan, kahit mapapansin nyo dito sa ating satellite image, is nandun pa rin sa southwestern periphery ng ating bagyo, which is nandun kasi yung ating southwest monsoon o yung moisture natin. So dyan ang gagaling. Yung bagyong Opong, nagdala po yan ng mga pagulan, mostly dito sa ibabang bahagi at dun sa areas na malapit sa center nito. Na-spare po yung Metro Manila sa mga damaging winds at sa mga malawakang pag-ulan na possible nating matanggap dahil nga mas mababa yung dinaanan nitong bagyong Opong. So comparatively, mas less yung damage nitong Opong dito sa Metro Manila compared sa bagyong Ondoy. So can we expect, Alvin, na bubuti na ang lagay ng panahon bukas since nakalabas na ng Philippine land mass itong si Opong? Currently, nandun na siya sa sea over the, I guess, West Philippine Sea, South China Sea area. Or wala na naman tong chance na mag-U-turn at bumalik? Yes, yun. Wala na pong chance yan na mag-recurve or mag-U-turn dahil wala naman tayong nakikitang ibang weather system na possible na maka-apekto dito. Unless yung ating high pressure area ay humina. Pero ngayon, yung ating high pressure area nga ang nagpasubsub dyan at nagpababa at nagpakilos dyan pa westward. Sa ngayon, yan po ay bumibilis pa ang pagkilos at unti-unti nang lumayo sa ating landmass or ating mga kalupaan. Nandito na ngayon, dito sa may area ng West Philippine Sea. As of now, ang mga areas na dating dinaanan ng bagyong Opong, ang Bicol region, ang Eastern Visayas, ang malaking bahagi ng Visayas, actually pati yung areas ng Mindanao, at kasama na rin po dyan ilang parts ng Calabarzon, yung eastern part nito, is nababawasan na yung ating mga pagulan dahil habang kumikilos, palayo, itong bagyong Opong, sinasama niya sa kanya yung ating moisture o yung mga pagulan na associated sa kanya. Pero dito sa mga areas ng Mimaropa, meron pa rin tayong mga heavy rains dyan dahil medyo malapit pa naman yung bagyong Opong at hindi pa yan tuluyang nakakalayo. Sa Metro Manila rin, medyo cloudy pa yung ating panahon at meron pa rin tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan. Maging dito sa area ng Cavite, Batangas at Laguna, kasama na po dyan ang ibang parts ng Central Luzon. Pero bukas, if mas malayo na po ang bagyong Opong, nandiyan na po yan sa may West Philippine Sea, mostly yung kanyang mga pagulan at yung ating habagat ay pupunta rin sa kanya. So relatively, mas maganda na po yung panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa bukas at magpapatuloy pa yan sa darating na Sunday. Pero nangyayari pa rin yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Minsan, malakas na pagulan pa rin po yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Okay, Alvin, yung una nating pinangangambahan nung padating si Opong dahil nga letter O din siya, katulad kay Ondoy, na sobrang daming dalang ulan. Yun yung una nating fear na maraming dalang ulan itong si Opong. Pero parang hindi siya masyado nagyari. Although nag-anim siya na landfall, did that have something to do with the fact na napahina niya yung bagyo? What happened there? Okay, si bagyong Opong, pag yung ating bagyo dumadaan talaga sa Visayas or sa mas mababang parts ng Luzon, mga islands kasi yan So nag-expect talaga tayo ng multiple landfalls. Ang implication yan, hindi naman agad humihina yung bagyo natin dahil meron pa tayong mga parts na tubig dyan. So nakakakuha pa rin yan ng moisture. So nung dumaan si Opong dito sa mga isla, sa may areas ng Mimaropa, hindi natin nakitaan yan ng significant na paghina, nanatili yan as a severe tropical storm. Pero yung kanyang mga pagulan ay mostly nga nandito sa baba. So nandun sa, nasa area po ng habagat or nandito sa southwest na component na ating hangin. Pero yung ating mga bagyo po ay hindi natin, yung ating mga bagyo parang fingerprint yan. So wala siyang exactly magiging magkatulad. May nagkakahawig, pero again, wala pong magkatulad or magkaparehas na magkaparehas. So comparing to Ondoy, ito pong si Opong, hindi siya, actually halos same yung kanilang strength, pero yung kanyang moisture na dala-dala ay hindi po ganun karami. Although ngayong September, meron kasi tayong tinatawag na iba pang factors para
magkaroon tayo ng malakas na pag-ulan or malawak ang pag-ulan sa mga bagyong dumadaan sa atin. Yung kagaya po ng tinatawag natin MJO o Madden-Julian Oscillation. Ngayon po, hindi siya ganun ka-active compared nung mga panahon. Actually, last September, nung last month, nung nagkaroon tayo ng habagat na halos 1 week, active yung ating tinatawag na MJO, Madden-Julian Oscillation. Ngayon, hindi siya ganun ka-active, kaya hindi rin ganun dami yung pag-ulan nitong Opong. Pero Alvin, malakas ang hangin na dala ni Opong kumpara sa ulan. Tama ba? Yes, Ma'am Ses, malakas yung hangin na dala-dala ng bagyong Opong, particularly doon sa mga areas na nasa gitna. Medyo maliit lang yung damaging winds natin, pero again, concentrated siya doon sa mga areas na gitna. At kung mapapansin nyo, yung mga videos na lumalabas ngayon sa mga areas na nadaanan ng bagyong Opong, sa Bisaya, sa Masbate, sa Romblon at sa Mindoro, nakikita natin yung mga damage na na-create nung kanyang malalakas na bugso ng hangin. Yun nga yung nandun yung tinatawag nating maximum sustained winds at gustiness. Although compact siya, naging destructive pa din siya doon, particularly sa dinadaanan ng center ng bagyong Opong. At again, nandun yung ating damaging winds, pero yung ating pinaka-diameter ng bagyo ay umabot sa 900 kilometers. So, extended yung ating hangin. At kahit ngayon dito sa Metro Manila, pag lumabas po kayo, mararamdaman natin yung mga breezy at kuminsan, meron din mga gusty o pabugso-bugsong hangin. Although hindi ganun karaming ulan, extended yung hangin niya hanggang southern part ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama dyan ng Metro Manila, nag-extend pa yan sa ngayon dito sa Bicol Region dahil papalayo na nga itong bagyong Opong at ilang parts ng Mimaropa area at maging dito sa area ng Western Visayas. So comparatively, magkaiba sila ng characteristics ng Ondoy para sa hazards o damage na nadala sa atin. Ito mostly sa mga malalakas na hangin na particular do sa mga areas na nadaanan ng kanyang center o gitna. Si Ondoy naman, ravaging na malalakas or napakaraming ulan na dinala compared sa hangin na dala-dala nito. Alvin, ano naman ang binabantayan natin? Meron bang bumabadyang dumating dyan? Dahil nasa number 15 pa lang tayo, no? Sa kasamaang palad, ilan ba? Hanggang 20? Nag-average tayo ng 21 or 20, around 20, 19 to 20 bagyo na pumapasok at nabubuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasamaang palad, Ma'am Ses, meron tayong binabantayan na namang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, paglayo ng bagyong Opong, gaganda yung ating panahon. Pero itong mga kaulapan na ito, magta-travel muli yan dito sa East Philippine Sea. So magkakaroon po yan ng possible na paglakas in the next few days at possible pong umabot yung mga kaulapan na yan sa atin. So moving system yan at babantayan natin yan in the next few days. Possible yan na mag-recurve or umabot din sa ating mga landmass or kalupaan by midweek or hanggang sa susunod na linggo. So, saan naman kaya siya, anong ruta tatahakin nito, Alvin? Kasi alam natin, pag Burr months, medyo nasa ibang lugar, no? Actually, closer to December, lalo na yung mga Burr months, end of the year, pababa yung tama. Usually, Mindanao ang tinatamaan pag December. So, itong panibagong namumuong bagyo, saan siya posibleng tumama? Saan dapat maging alerto yung mga Pilipino? Which part of the country? yes, Sean, dahil nga sa malaking or malawak na high pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, yan po ang nagpasubsob dito sa bagyong Opong. Pero itong binabantayan nating low pressure area, ngayon napakalayo pa po niyan at medyo mataas siya nag-start. Mas mababang nag-start itong si Opong. Sa ngayon, medyo mataas siya ng konti. Usually, ang takbo ng bagyo is recurve pataas unless walang ibang weather system na nakaka-apekto nito, kagaya ng mga high pressure area at ibang bagyo. Itong binabantayan natin sama ng panahon, probably is in-expect din natin mag-recurve. If bumaba pa yan ng konti, may possibility pang umabot dito sa Central at Northern Luzon. Pero ngayon nga is medyo malayo pa po ito at isa pang mahinang weather system, which is ang characteristics ng mga ganyang low pressure system pa lamang is erratic ang movement, ang pagkilos at ang lakas niyan dahil nga medyo mahina pa yan. So malawak pa yung ating uncertainty. Pero by now, meron tayong mga possible na puntahan yan mula dito sa Luzon, Southern Luzon area, hanggang dito sa extreme Northern Luzon dahil banda dito po yung magsisimula. So pa-recurve pa rin, northwestward yung ating inaasahang posibleng puntahan itong ating binabantayang sama ng panahon. At yan nga ibabantayan natin in the next few days sa possible development nito dahil dadaan nga yan dito sa may Philippine Sea, which is ang tawag dyan, medyo kilala sa characteristics nito na mainit yung temperatura. So, kilala po yan sa nagpapalakas talaga ng mga weather system natin at nagiging bagyo nga yung ating mga binabantay, mga cloud cluster kapag dumadaan dito sa eastern section ng ating bansa. Sean? Okay, maraming salamat. Alvin Pura, News 5's Weather Frontliner.